Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam, mga mahal naming tagapakinig at taga-subaybay sa ating weekly madras every Friday, na ang kasalukuyan na pinag-aaralan po natin ay ang mga pagsamba ng ating mga puso. Ang mga pagsamba ng ating mga puso mga kapatid sa Islam, ang napakalaki ang kanyang gantimpala, higit pa sa gantimpala ng pagsamba ng ating pisikal. Natapos po natin ang unang pagsamba ng puso natin, na yun ang tauhid. Sumunod naman ang pangalawang pagsamba ng puso, na yun ang iman. Sumunod naman ang pangatlong pagsamba ng ating mga puso, na yun ang at-ta'zim, ang pagdakila kay Allah. Pang-apat na pagsamba ng puso ay ang kung saan tayo napapaloob ngayon, na al-mahabbah, ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napag-aralan po natin ang antas ng pagmamahal kay Allah, ano ang katayuan niya. Sumunod naman ang apat na klase ng pagmamahal, na yun po ang natalakay natin last Friday, na ang apat na klase ng pagmamahal, yun ang pagmamahal kay Allah, yun ang very appreciated na pagmamahal, na ang mamahal mo ang Allah. Pangalawa ay ang normal na pagmamahal, yun ay okay lang, basta lang hindi lumagpas sa ipinahintulot ng Allah, tulad ng pagmamahal sa pagkain, pag-inom at sa mga pamilya. Pangatlo ay ang pagmamahal sa makamundong bagay, ibig sabihin ay ang purpose doon ay para sa personal interest. Pang-apat ay ang bawal na pagmamahal, na yun ang pagmamahal na pagtambal kay Allah. Ibig sabihin, ang mahalin mo ang dinidiyos mo, o di kaya ang pinuno mo, o di kaya ang may mga katayuan na tulad ng pagmamahal mo kay Allah, o di kaya nakakaabala sa iyo upang gawin ang ipinag-utos ng Allah sa iyo. Ang pagmamahal mo sa kanila ay nagiging pagtambal yan na pagmamahal na napakalaking kasalanan. Ngayon po ay ang pag-aralan po naman natin ay ang al-asbabul jalibatu li hubbillahi ta'ala, ang mga paraan upang mamahal natin ang Allah. Kasi napag-aralan po natin na ang pagmamahal kay Allah ay malaking pagsamba ng puso, na napag-aralan din natin na ito ang kaluluwa ng ating iman, ito ang kaluluwa ng ating pananampalataya, ang pagmamahal kay Allah. Ito po ang tumutulak sa atin upang gawin ang utos ng Allah. Mamahal natin ang Allah, mamahal natin ang mga minamahal niya, at magalitan natin, magalitan ng ating mga puso ang mga kinakagalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hahanapin po natin sa talakayan natin ngayon kung paano ba natin mamahal ang Allah. Mahal na natin ang Allah mga kapatid sa Islam, dahil walang mananampalataya na hindi niya mahal ang Allah. Subalit magkakaiba-iba ng pangkat o level ang ating pagmamahal kay Allah. So ang hanapin natin ay kung paano ba ito tumaas, paano tumaas ang pagmamahal ng ating mga puso kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito lahat ay galing din sa Quran. Unang-una ay dawamu dhikrillahi azza wa jalla ala kulli hal bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ang permanent na alaala kay Allah, permanent, hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, tatlo, kundi permanent na alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit anong sitwasyon.
sa lahat ng sitwasyon ay kailangan na alaala natin doon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating mga puso at sa ating mga dila at sa ating physical. So paano po natin aalalahanin ang Allah sa ating mga puso, mga kapatid sa Islam? Kahit na tayo ay naglalakad, ay ipasubaybay natin sa ating mga puso ang biyaya ng Allah sa atin na mga nakaraan. Ipabasa natin, ipakita natin sa ating mga puso ang mga malalaking nilikha ng Allah tulad ng langit at lupa at ang laman nilang dalawa upang tumaba ang ating mga puso sa pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi iba mamahal ng puso mo ang Allah na siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Hindi iba mamahal ng iyong puso ang Allah na siya ang nagtutustos sa iyo. Ang lahat ng tinatama sa mong biyaya ay galing sa Kanya. Hindi iba mamahal ng puso mo ang Allah na pag nagkasakit ka ay siya ang nagpapagaling sa iyo. Lahat-lahat ng kailangan mo ay siya ang nagbibigay na hindi mo lang nakita. Kaya sa pamamagitan po mga kapatid ng Islam ng pag-alaala ng ating mga puso sa mga nakaraan na biyaya na ibinigay ng Allah sa atin ay tumataba ang ating mga puso sa pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lang sa mga pusong patay na walang karamdaman dahil hindi nila makita ang mga biyaya ng Allah sa Kanya. So, napakalaking biyaya ng Allah mga kapatid sa Islam na tayo ay naging Muslim. Dahil isinilang tayo ng ating mga magulang na mga Muslim at sa mga kapatid nating mga balik Islam ay napakalaking biyaya ng Allah na bago pa kayo mawala sa mundo ay nahanap nyo ang Islam na yun ang relihiyon ng Allah, nahanap nyo ang daan tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang napakalaking biyaya ng Allah sa atin ay ang Islam, pagka-Muslim natin, pagka-mananampalataya natin. Napakalaking biyaya ng Allah sa atin na nagkaroon tayo ng mga kaibigan na naghatid sa atin o humahawak sa ating mga kamay tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking biyaya ng Allah sa atin ang nagugustuhan natin makinig sa mga talakayan tungkol kay Allah. Nagugustuhan ng ating mga sarili na bumasa ng Quran. Nagugustuhan ng ating mga sarili na maggawa ng iba't ibang uri ng mga ibadat. So yun, ipabasa natin sa ating mga puso na ito ay mga biyaya. So, ipaamin natin sa ating mga puso na lahat ng tinatamasa nating biyaya ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ay alaala ng ating mga puso. So, ang alaala po naman ng ating mga dila ay ang pagsabi ng La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nagkaisa po ang mga dalubhasa sa Islam na ang pinakamainam at mabuting alaala kay Allah ay ang tauhid. Kompletong tauhid na ang pagsabi natin ng La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ano po ang ibig sabihin ng katagang to na ito ang pinakadakilang pag-alaala kay Allah? Kasi ang pinakagusto ng Allah na alaala sa Kanya ay ang naniniwala ka sa Kanyang kaisahan at sinasabi ng dila mo ang Kanyang kaisahan. Ibig sabihin, La ilaha illallah, walang Diyos na karapat-dapat na sambahin maliban kay Allah. Ibig sabihin, ang mga Diyos na hindi ang Allah ay lahat hindi nararapat na sambahin dahil hindi sila mga tunay na Diyos. Walang Diyos na dapat lapitan maliban kay Allah. Walang Diyos na dapat pag-alipinan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah.
Yun po ang ibig sabihin ng La ilaha illallah. Wahdahu, nag-iisa siya, wala siyang katambal. Wahdahu la syarika lah, nag-iisa siya sa kanyang pagka-Panginoon, sa kanyang pagka-Diyos. Nag-iisa siya sa lahat ng kanyang pangalan, nag-iisa siya sa lahat ng kanyang nilikha, nag-iisa siya sa pagsasamba natin sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng wahdahu. Wala siyang kahati sa kanyang pagka-Allah. Wala siyang kahati sa kanyang pagka-Rab. Wala siyang kahati sa pagtutustos niya sa atin. Wala siyang kahati sa lahat ng ginagawa niya sa universe. Siya lang ang nagdedesisyon. Siya lang ang nagpapahintulot. La syarika lah, wala siyang kahati. Wala siyang kahati dyan, wala siyang katulong. Lahul mulk, sa kanya ang kaharian. Ang mulk, sa kanya ang kaharian, ibig sabihin siya ang hari na umuoo at saka humihindi. Walang mangyayari, walang magaganap na kahit ano paman maliban lang pag siya ay nagpahintulot. Kaya mga kapatid sa Islam, kahit ito lang ang mapatunayan natin, mapanindigan natin na sinasabi natin ay makaka-disiplina sa ating pananampalataya. Kasi kung ang actual o maipractice natin ang sinasabi ng ating madila dahil naunawaan natin ay sapat na makaka-ayos sa ating mga pananampalataya, makaka-control sa ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-uunawa sa alaala na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi once na nauunawaan mo na ang Allah ay wahdahu, nag-iisa siya. Saan siya nag-iisa? Nag-iisa siya sa pag-manage niya, pamamahala niya sa buhay mo. Ang kunin lang natin ay ang sarili natin. Nag-iisa siya na namamahala sa buhay natin. Ang pamamahala natin sa ating mga buhay, ang management natin sa ating mga buhay ay secondary lamang mga kapatid sa Islam. Secondary lamang at ang primary na nagmamanage ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan ay may mga bagay na napakahalaga sa atin na gustong gusto natin makamtan at ginawa natin ang lahat upang maabot natin ang plano natin, subalit hindi natin naabot. Kaya pag hindi natin naabot ay masakit sa ating damdamin. Subalit, ang mananampalataya kay Allah na nauunawaan niya ang salitang ito na wahdahu la syarika lah, nag-iisa ang Allah. Isang example lang ang ginamit natin. Nag-iisa siya na namamahala sa lahat ng bagay, kabilang na doon ang pamahala sa buhay mo. So, pag naunawaan po natin ay hindi masyado masakit sa atin dahil alam natin na hindi tayo ang namamahala sa ating buhay, kundi ang may-ari na ang Allah subhanahu wa ta'ala, na wala siyang ginagawa sa atin kundi ang makakabuti sa atin. So yun, pag naunawaan natin ay nakakadisiplina sa ating mga puso. Hindi tayo magagalit, hindi tayo masyado magtampo, hindi tayo magwawala dahil naunawaan natin na ang Allah ay wahdahu la syarika lah. Nag-iisa siya na nagdedesisyon. Nag-iisa siya na nagtutustos. Wala siyang kahati doon. So, diba, napakasarap ang buhay ng mananampalataya kay Allah na maalam. Maalam sa mga katangian at mga pangalan ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulk, sa kanya ang kaharian. Walang ibang may-ari sa kaharian kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maging marespeto tayo kay Allah dahil siya ang may-ari sa universe. Dakilain natin siya at mahalin natin siya. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd, at sa kanya ang kapurian. Lahat ng pagpupuri ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, siya lamang ang nararapat na puriin. Siya lamang ang nararapat na puriin dahil yun ang totoo. Nakapuri-puri sa lahat ng trabaho niya,
kapuri-puri sa lahat ng batas niya, kapuri-puri sa lahat ng salita niya, kapuri-puri sa lahat ng katangian niya, at lahat-lahat doon kapuri-puri. Wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, at siya sa lahat ng bagay ay lubos na kaya niya. Wala pong imposible kay Allah. Walang imposible sa Kanya. Kung nanaisin niya na ibibigay niya sa iyo, ang gusto mo ay bibigay lang siya ng paraan upang makuha mo ang gusto mo. So yun mga kapatid sa Islam, ang kabilang sa kahalagahan ng alaala na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, na napakalaki ang kanyang gantimpala. Sa panahon ni Moses, peace be upon him, ay humingi siya ng special na alaala kay Allah. Sinabi niya, "O Allah, bigyan mo po ako ng special na alaala sa iyo." Yung hindi sinasabi ng karamihan, special na alaala na ako lang sana ang maggamit sa kanya. So sinabi ng Allah sa kanya, "Musa, sabihin mo ang la ilaha illallah." La ilaha illallah, walang totoong Diyos na dapat sambahin, dapat lapitan, dapat pag-alipinan maliban kay Allah. Sabi daw ni Musa alayhisalam, "O Allah, lahat po ng tao ay nagsasabi ng ganyan gusto ko sana yung special." Sabi ng Allah, "O Musa, ang katagang ito, yung la ilaha illallah, ay kung ilalagay mo sa kabilang pakpak ng timbangan, tapos ang kabilang pakpak ng timbangan ay ilagay mo rin ang langit at lupa, at ang laman nilang dalawa, ay mas matimbang ang la ilaha illallah." So nakita niyo mga kapatid sa Islam kung gaano kahalaga ang katagang tauhid, la ilaha illallah. So kung gaano mo dinadagdagan, tulad ng pagdagdag ng propeta ng wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ay mas lalo lalaki ang kaniyang gantimpala. So kaya ito po mga kapatid sa Islam ang pinaka magandang alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mo sabihin ang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. So ito ang pinakaunang paraan upang mamahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala.